Pasintabi mga igan, may ilang pusa na kinakatay at ginagawang pulutan sa isang bayan sa norte. Pero babala ng isang animal welfare group, bukod sa labag sa batas, posibleng delikado rin sa kalusugan ang pagkain ng pusa. Saksi si Susan Enriquez. Sa isang barangay sa norte, uso ang bentahan ng pusa. 50 pesos kada isa. Pero hindi raw yan para alagaan, kundi gawing pulutan. Pero para maihain ang delicacy na yan, isisilid muna sa sako ang pusa at lulunurin sa tubig bago katayin. Pulutan ulam po. Mas malinis po ito sa pagkain. Ang kinakain ng pusa, malinis pa sa aso yung kinakain. Labis itong ikinabahala ng Philippine Animal Welfare Society o POST. Sa ilalim ng Republic Act No. 8485, ipinagbabawal ang pag-torture at pagpatay sa mga alagang aso't pusa, maliban na lamang kung mayroon itong nakahahawang sakit o di kaya bilang bahagi ng isang kultural na ritual. Pero bukod sa batas na ito, may dalang panganib daw sa kalusugan ng tao ang pagkain ng ganitong mga hayop. Hindi siya tested as kumbaga food for human consumption. So hindi natin alam kung anong mikrobyo ang dala niyan. Kaya naman panawagan ng POST sa publiko. May buhay din naman yan, marunong din naman silang masaktan. Tsaka marunong din naman silang mag-reciprocate, marunong silang magbigay ng loyalty, pwede rin silang maging sweet and caring. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. At susunod ang Born to be Wild at yan mga pangyayaring tinutukan ng inyong nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Glavio. Hatid naman ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo pa lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.